Sandro, pag-uusapan natin yung ito kinaiinisan at talaga nga namang kinagagalit ng mga bawat tao. Ito yung galit ka ba sa ipis? Ako galit na galit ako sa ipis. Lalo na sa daga? Daga, okay lang. Sa lamok? Ay, nako, dala niya kasi maraming sakit. Ayan naman nakakainis. Daga. So, ang dami natin kinaiinisan. So, syempre, ano kaya yung, bakit mahalagang masolusyonan natin ito? Syempre, ngayong umaga, pag-uusapan natin ito at kung paano natin sila matatanggal. Ano ba dapat ang ating gagawin? So, this morning, para po pag-usapan yan, makakasama natin ang dalawang nating very special guests. Si Dr. Met Palaypay, Executive Director, and Mr. June Tibor, Technical Director, both from National Committee on Urban Pest Control. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa inyo, dalawa. Yes. Sir, siguro bago po natin puntahan yung pag-usapan yung mga peste na nga kung tawagin ay, baka kailangan mo natin alamin kung ano yung National Committee on Urban Pest Control at ano po yung pinakatungkulin po nitong ng ahensyang ito. Ang pakay nito ay yung kinagagalitan mo na problema. Kasi bibihira sa ating mga local government unit na nakakaalam na ang nagdadala ng lahat ng sakit natin na communicable, preventable, ay ang mga apat na binanggit mo, yung daga na may 70 klaseng sakit. Tulad na lang ng leptospirosis po. Leptospirosis is the number one today because the problem nationwide, dala ng baha. Dala ng daga yan. Pero yung pangalawa, yung ipis, 17 sakit lang naman. At tapos yung pati po ipis, may nadadalang sakit. Madumi kasi ang 12 sakit, ang dala naman ng langaw. At ang lamok, 5 klaseng sakit. na deadly ba po? Dengue, no? Ang maganda nito, dala nila yung sakit pero hindi sila nagkakasakit. Eh di ang problema na isasalin sa pagkain ng mga constituent ng local government unit. Yes. And I'm referring to the barangay captain and the mayor na we're putting up 17th year na ngayon a national conference for 2 days. This time we will hold it in Cagayan de Oro. Pero Doc, ano pong kaibahan or pagkakapareho ng itong programa nyo sa MAPICON? Ang MAPICON may 45 branches that went earlier handling the problem. But now we form both NGO at saka yung mga stakeholder na 6 na gobyerno na may batas tungkol dito. Sama-sama namin yan and we call it National Committee for Urban Pest Control. So the idea is we will appeal to all the governor, mayor, especially the barangay captain na 42,000 strong na lumahok tayo dito sa zero waste. Pag walang waste, zero din yung pest. Walang makakain sila. Yes. So we are appealing to them, mag-attend ng seminar na 2 days, which we will be holding in Cagayan de Oro. And that's the reason we were invited here, because the government issued Presidential Proclamation 990 declaring this 4th week of every month, which is actually the 4th week for Medicine Week. Simultaneously, we in the medical world are doing it. So, Mr. June, kayo naman po, paano po ba natin to susolusyonan? Ano po yung ginagawa po ng programa po ninyo para ito nga, talagang matanggal na yung mga peste po? Actually, ongoing po yung program namin on Zero Waste, Zero Pest. So, kami po yung nag-dissemination campaigns nationwide para mabigyan ng mga ideas, technologies yung mag-attend sa seminar namin na mabigyan sila ng ideas at saka technologies para makontrol itong mga pest nito. Ang mga technologies natin ay green technologies, safe, environment-friendly, effective siya, and then proven local and patented. We don't really need to import. Ito sir, matanong ko lang po kasi pinag-uusapan nga po natin yung pest and alam natin yung mga dangers na dala nila sa kalusugan ng tao. Pero alam natin itong mga pest na to ay nakakasira din ng mga kumbaga produkto na pang livelihood rin po ng tao. Anong mga klaseng mga produkto yung mga pwede nilang maapektuhan dahil sa mga kanilang mga pagiging peste nga? You're right. Ang ating problem ngayon leptospirosis at saka dengue. Nationwide ito, Asian-wide din. So our aim is to help every local government unit to plan.
I requested them if they want a planning group to put a master plan for zero waste and zero pest. We can discuss public act on ecological solid waste management. We can discuss to them how to make a program to control all these poor pests so that lahat ng kumakain na publiko sa kanila pupunta. Lahat ng restaurant, owners ng mga eateries, and there are 100,000 of them in the country today who needs this help. Pero ang problem, how will they attend? Ito yung sinasabi ni June Tibor na on the coming September 4th week, we will celebrate 2 days. They can send a representative there on this program which we call Urban Pest Control Week. We will hold this in Cagayan de Oro sa SM City ground floor. 2 days, 27 and 28. So we will welcome all of them to send their representative. Pero Doc, syempre kasi usually kasi kami every 2 months po, nagpa-pest control po sa bahay. Magaling, ha? Naggaganon po kami. That should be the model, ha? Yes, pero yung sa seminar po ba, po ba sila on yung mga other ways or alternative ways kung kunyari hindi nila afford, let's say, syempre, yung iba naman po nagtitipid, yung pest control every month. Meron po bang mga i-discuss doon na lecture kung paano natin mas mababawasan? Kung gusto nila, we will showcase to them all this exhibit. Tapos we'll teach them the most effective, local, low-cost, and everything works. Siguro maaari niyo po kami bigyan kahit konting example or tips or advices kung paano po natin na masusolusyonan po itong mga pesting ito. Iisa lang ang solusyon. Cap the larva and the egg of H. fever mosquito. And we have the technology that's very, very safe and very, very cheap. Then, the next solution is remove the density of mga daga. Kasi ang density ng daga natin, let's say in Metro Manila, times 3 than our population. So we can also control that. All you need to do is attend the seminar and we will help them develop a master plan the same way that you did for your home. Yes. Pero ito po, sir, sinasabi nga palagi na prevention is always better than Yes. cure. And Cure, alam naman that's natin na yung mga pag-control ng pest ay parang kumbaga para lang mawala yung sila sa panggugol nila sa atin. Pero paano ba natin totally may eliminate or kumbaga as much as possible maiwasan na siguro kasi yung iba dito ay kung wala man yung pest nangingitlog pa rin, nag-iiwan sila ng kanilang mga itlog nga para or mga breeding ground sila. Paano natin matatanggal yung mga yun naman? Sandro, maganda yung sinabi mo because yung isang pasyente ng isang mayaman nagkaroon ng H. fever, gagastos lang siya ng less than 20 to 50,000. Kung severe pa yon, baka 100,000 na. But the same amount of 20,000 can control it in one barangay. We will focus yung sinasabi mo na egg control Yes. ng mga dengue. Liban, ang itlog sila ng 200. Kung doon sa egg mo ipinokus yun, mawawala na yung epidemic mo doon sa barangay mo. For less than 2,000 pesos, meron na silang program. We will do and help them on this level. Yes. So ito naman po kasi minsan na through social media nakikita natin na may mga do-it-yourself sila na parang kumbaga para Ma-eliminate yung mga yung lamok, mga mga ginagawa nila sa bote na nilalagyan nila ng tubig or what ano. Yung sinasabi mong yun yung program na ginagawa natin Yes. ngayon. Opo. Control the egg, larva. Simple lalagyan lang ng yun mga nga po. throwaway cups. Yes, exactly. For every house, they only spend mga 25 centavos Opo. per day. And they have controlled the egg on the larva of the H. fever. Kaya pag may sakit na H. fever sa buong barangay, siguradong magkakasakit na rin yung mga ibang bata doon at saka mga tao. But aside from this po, sir, yung mga, yun nga sa mga COP, ano pa po yung mga ibang preventive measures or solutions para nga po makaiwas sa mga peste na parang pwede nilang gawin on their own sa kanilang bahay na matipid na. Kumbaga parang arts ang and ginagawa crafts ni na yun June eh. Tibor. Yun Sir nga. Jun, siguro So, maaari niyo po ang kaming kwentuhan. pinakamadaling gagawin is to observe cleanliness and sanitation sa establishments and sa mga bahay. Cleanliness and sanitation. And then, ma-prevent siya ma-attracted ng lamok, maligo siya araw-araw. Kasi nag-release tayo ng carbon dioxide which attract mosquitoes. Yung 45 managers niya in different places in the Philippines,
can conduct conferences for punong barangay. Ito pong National Urban Control, ito nga Pest Control Week, is this open to the public? I mean, meron po ba itong bayad? Kasi po, sa Cagayan, I understand sa Cagayan de Oro lang siya gagawin. Paano po yung mga gustong mag-attend for Metro Manila? Magko-conduct rin po ba They tayo can dito? request our office. They can call up in the office. We have the telephone number available. So pwede rin po kayo Give me mag-conduct telephone, kung yes. saang area po nila gusto. Pero itong po sa Cagayan de Oro, magkano po yung fee? Or may babayaran po ba sila? Ang babayaran nila, yung kinakain lang nila doon kasi we will conduct it in SM, may kainan doon. At ang babayaran nila, yung mga in-import namin ng mga speakers. Pero the idea here is teach them how to make a master plan for their own. Yes. So napakagandang idea nito at programa ng National Committee kasi nga Sandro talagang talamak na yung mga nagkakasakit ngayon lalo na 'di ba? Kakabalita lang natin yung outbreak ng chikungunya sa May Bataan. Oo. Correct. Tapos ito pa yung dengue fever at isa na ako diyan na Correct. biktima po ako ng dengue. Magkano ginastos mo? Ako mahal yan natin. tila Pero mo. nakita natin 'di ba kung gagastos tayo para mas makakamura tayo as compared sa gagastusin mo sa ospital. Para gamutin yung sarili So mo. might as well, linisin na natin yung mga bakura natin kasi dyan halos nangingitlog yung mga lamok na yan eh. Yung mga may mga drums, yung mga tubig, yan. Yes, correct. Kaya dapat takpan natin sila. Yes. Ito po, Sir June, baka meron po kayong mabibigay ng mga, kumbaga mga tips, mga do-it-yourself na pwede nilang gawin sa bahay nila na, kumbaga, very economical at makakatipid sila na, at makakaiwas sa mga pesting katulad ng mga nabanggit ninyo kanina. Tanggalin lahat yung mga organic materials na nandoon sa bahay kung saan-saan. So, i-sanitize yung bahay. So, walang mga peste. Hindi ma-attracted yung mga langaw na na-attracted doon sa mga organic materials. Hindi ma-attracted yung daga na na-attracted din doon sa mga organic materials. Organic So, materials po, what are these organic materials? alam mo, Para po alam naman. leftover or mga kinain mo na nagkalat dito Yes. sa paligid mo or sa bahay. So kung tanggalin mo yan, walang pagkain yung mga peste. Siguro, yan, nakita Galing. naman natin, talagang napaka-importante na umattend tayo sa mga ganitong klase ng seminar para matuto tayo. Kasi, syempre, Sandro, tulad nga ng sinabi ko, halos lahat naman nagtitipid ngayon, hindi rin naman lahat afford yung magpa-pest control ka. So, ngayon dito, pinapakita ng National yung mga alternative ways kung paano nila masusolusyonan or ma-eliminate itong mga pesting ito. So, siguro ngayon, do you have any last message or would you like to invite our viewers para po sa darating na seminar po ninyo? Sandra, I'm happy that you asked them to come and join. Yung appeal mo yun for all the stakeholder. Pag sinabi ko stakeholder, punong barangay and mayor. Pag sinabi ko stakeholder, the owner of eateries na kinakainan ng Yes. lahat ng tao, we are welcoming them in this coming seminar. But if they don't have time to come, we can go to them, just call 484-0208. 484 0208. 0208. And we will give them a whole day program na makatipid, maiwasan ang sakit, na ang sakit na yan, 2 deaths per minute. Wow. That's equivalent to 10 707 airplane lulan, puro Pilipino, Grabe. patay every day. So free po ito. Just contact us. So it's free. So everyone again is invited at the 17th National Urban Pest Control Week happening at SM City, Cagayan de Oro City. 2 araw po yan, September 27 and 28. For details, contact 484-0208. At again, for free po ito. So talagang lahat from Cagayan de Oro, pumunta na po Yeah. tayo dyan. So yan, maraming salamat sa inyong panahon ngayong umaga, Sir Met at Sir June. Iwan ko sa iyo ang invitation Yes po. para meron kayong copy. Ayan, Okay. thank you again for joining us this morning. Dito sa Dr. Med Palaypay and Mr. June Tibor. Thank you. Maraming salamat sa inyong dalawa. Okay. You have done a great job. Thank you Thank you so po. much. Ngayon namang umaga